Manunula sa Mindanao. Gracian Paul R. Tidor. Si Ginoong Gracian Paul R. Tidor ay isang makata, manunulat at visual artist mula sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Siya ay dating mag-aaral ng AB English program sa MSU IIT or Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Sugbuanon, Filipino at Iningles ang wikang kanyang sinasalita. Kilala siya bilang labing masaarong magsusulat ng Bisaya Magazine noong 2012. Ang parangal na ito ay nagpapakita ng kanyang galing at husay bilang isang manunulat. Siya ay naging fellow ng 17th Iligan National Writing Workshop at IAS Writers Workshop kung saan nakapagbahagi siya ng kanyang mga akda at nakakuha ng mga payo at tagubilin mula sa mga eksperto sa larangan ng pagsusulat. Ang mga tula ni Gracian ay nagkaroon ng puwang sa iba't ibang mga pahayagan at mga antolohiya tulad ng Bisaya Magazine, Dagmay, Kabisdak, at ibang online at print publications. Ang kaniyang tula na Ang Balaang Tambag sa Ermitanyo ay nanalo ng unang gantimpala sa kategoryang tula sa Tigi sa Sinulatay ng Bathalad, Mindanao noong 2018. Ang mga nabanggit na parangal at pagkilala ay nagpapakita ng kahusayan ni Ginoong Gracian Paul R. Tidor bilang isang manunulat at nagpapatunay ng kanyang kontribusyon sa larangan ng panitikan. Mga akda ni Ginoong Gracian Paul R. Tidor na naipublish o naiulat sa publiko. Una, Dakop-Dakop sa Kahayag ug Anino. Ito ay isang koleksyon ng mga tula ni Gracian Paul R. Tidor na unang nailathala noong Agosto 13, 2012. Naglalaman ito ng 55 tula sa Cebuano na nahahati sa 7 kabanata. Pangalawa, koleksyon ng mga tula sa Filipino na pinamagatang Mudas Hubad sa Mga Balak ni Anthony L. Tan. Pangatlo, 2 chapbook na mga tula na may pamagat na Tipak sa Bulan at Nebula. Kasama rin si Gracian sa paglabas ng ilang antolohiya ng mga tula kasama ang 2 iba pang mga makata mula sa Mindanao na may pamagat na Mga Tinaginting sa Hangin. Ang Balaang Tambag sa Ermitanyo. Ito ay isang tula ni Gracian Paul R. Tidor na nanalo ng unang gantimpala sa kategoryang tula sa Tigi sa Sinulatay ng Bathalad, Mindanao noong 2018. Ito ay isa lamang sa 317 tula na nailathala niya sa Kabisdak. Ang tulang ito ay nailathala niya noong Setyembre 7, 2018. Ang Balaang Tambag sa Ermitanyo. Usiki imong kinabuhi, maoy tambag sa ermitanyo ang akong nakaila. Pasagdi nga musubang ug musalo pang adlaw, ayaw pagdali. Tuyua og langan ang imong lakak, bisan pa man og maghabian na ka sa imong pag-abot. Panginabuhi sama sa bulak, sama sa hinay ni ining pagbuliskat. Paabuta nga mamatog ang mga sunoy, ug pasagdi nga manag-as ug manglabong ang balilihan, ikot sa imong puy-anan. Ayaw silhiga ang taga-kanada. Usiki ang imong mga adlaw sa pagtanaw, sa panon sa mga hormigas, sa lawa-lawa nga nagtahi sa iyang puy-anan. Ilabay imong relo, ug ayaw pa ng balinga ang takna. Pasagdi nga mamulak o mamunga ang kakahuyan, o pasagdi sab na malayos ang tanaman. Bisan pa man o kagaan kanilag takulan, usiki ang imong kinabuhi. Sa maong paagi mo ra, maangkon ang kahangturan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsusuri sa tulang Ang Balaang Tambag sa Ermitanyo ni Gracian Paul Tidor. Tema:
Ang tema ng tula na ang balaang tambag sa ermitanyo ay napapatungkol sa paghahanap ng kahulugan ng buhay at pagtuklas ng sarili. Ang ermitanyo sa tula ay nagbibigay ng tambag o payo sa iba na huwag madaliin ang mga pangyayari sa buhay at tanggapin ang mga hamon nito. Binigyang diin rin ang kahalagahan ng pagpapahinga at pagmuni-muni sa mga tagumpay at kabiguan. Ang pagpapahalaga sa kalikasan at pagiging mapagpasalamat sa mga biyayang ibinibigay nito. Pamagat. Sa pamagat na ang balaang tambag sa ermitanyo, mauunawaan ito bilang isang tula na naglalaman ng isang banal o malalim na payo mula sa isang ermitanyo. Ang ermitanyo ay isang taong nagpapakalayo sa mundong pisikal upang magkaroon ng panahon para sa panalangin, pagmuni-muni, at espiritual na pag-unawa. Ang ermitanyo ay karaniwang kilala bilang isang taong may malalim na kaalaman at karanasan sa buhay. Sa tula, ang pamagat ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng banal na payo o gabay mula sa ermitanyo. Ang persona. Sa tula na ang balaang tambag sa ermitanyo, ang persona o ang tinig na nagsasalita ay isang tagapayo o ermitanyo na nagbibigay ng mga gabay at payo sa mga mambabasa. Ang persona ay may malasakit at malumanay na paraan ng pagpapahayag na nagmumula sa kanyang kaalaman at karanasan bilang isang ermitanyo. Ang persona ay nagbibigay ng mga tagubilin sa pagharap sa buhay tulad ng pagpapahinga, pagtanggap sa mga hamon, at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang kaniyang mga salita ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aalaga sa kapaligiran at kalikasan. Ipinapahayag din ng persona ang kahalagahan ng pagmuni-muni at pagtukas ng kahulugan ng buhay. Estilo at pamamaraan. Ang tula na ang balaang tambag sa ermitanyo ay sumusunod sa isang malayang estilo at pamamaraan ng pagsulat. Ang mga taludtod ay may malaya at malikhaing paggamit ng mga salita at imahen upang magbigay ng mensahe at emosyon. Ang tula ay may salitang nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagpapahinga, pagmuni-muni at pagkakaroon ng panahon para sa sarili at kalikasan. Sa punto ng pagtingin sa estilo, ang tula ay gumagamit ng mga imahe ng kalikasan tulad ng bulak, mga dahon, mga hulmigas, at kakahuyan upang magbigay ng malalim na kahulugan. Ang paggamit ng mga imahe na ito ay nagbibigay ng pagkaengganyo sa mga mababasa na mag-isip at magpahiwatig ng mga konseptong tulad ng pag-unawa sa sarili, pagtanggap sa mga pagbabago, at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang tula ay may malambing at may malumanay na tono na nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang paggamit ng mga salitang pasagdi at usiki ay nagbibigay ng payo o gabay sa mga mababasa, habang ang mga salitang ayaw pagdali at ilabay ang imong rilo ay nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa pagiging masinop sa oras at pagkakaroon ng pasensya. Ang talinghaga at tayutay. Sa tula, ang balaang tambag sa ermitanyo, ang talinghaga at tayutay ay ginagamit upang magbigay ng malalim na kahulugan at pumukaw ng imahinasyon ng mga mababasa. Narito ang ilang halimbawa ng mga talinhaga at tayutay na maaaring matagpuan sa tula. Una, usiki imong kinabuhi. Ang paggamit ng talinhagang ito na nagpapahiwatig ng paghuhubad o pag-aalis ay maaaring sumasagisag sa pag-alis ng mga bagay na hindi kailangan sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng panawagan na mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Panginabuhi sama sa bulak. Sama sa hinay niining pagbuliskad. Ang paghahambing ng panginabuhian sa bulak at sa pagbuliskad nito ay nagpapahayag ng pagpapahalaga sa pagiging mahinahon, malambing at maingat sa mga gawain sa bahay. Ayaw siliga ang tagak nga mga dahon. Ang paggamit ng talinghagang ito na nagpapahiwatig ng pag-iwas o pagkasira o pagkasugat ay maaring sumasagisag sa pag-iwas sa pagsira ng mga bagay na mahalaga at pag-aalaga sa mga ito. Mamatog ang mga sunoy. Ang pagsasabing mamatog ang mga sunoy ay maaaring sumasagisag
sa paghihintay sa tamang panahon at pag-aantabay sa mga pangyayari sa buhay. Ang mga nabanggit na talinghaga at tayutay ay nagbibigay ng malalim na kahulugan at nagpapalawak ng pag-unawa ng mga salita at mensahe ng tula. Ang kanilang paggamit ay nagdaragdag sa kagandahan at emosyon sa pagpapahayag ng mga ideya at konsepto ng tula. Sukat at tugma. Ang tula na ang balaang tambag sa ermitanyo ay hindi sumusunod sa tradisyonal na anyo ng sukat at tugma. Sa halip, ito ay malayang taludtod na walang tiyak na bilang ng pantig sa bawat linya at walang tiyak na tugma sa mga taludtod. Ang pagkakapili ng malayang taludtod ay nagbibigay ng kalayaan sa manunulat na maipahayag ang kaniyang mga saloobin at mensahe sa isang hindi kumbensyonal na paraan. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at emosyon sa tula nang hindi nakatali sa mga tradisyonal na batayang sukat at tugma. Ang kahalagahan ni Gracian Paul Tidor sa larangan ng panulaan. Ang kahalagahan ni Gracian Paul Tidor sa larangan ng panulaan ay hindi maikakaila. Bilang isang makata, nagbibigay siya ng sariwang perspektibo at boses sa mundo ng panulaan. Ang kaniyang mga tula ay puno ng emosyon, karanasan at pagpapahayag ng mga saloobin na nagbibigay ng bagong pag-unawa at pagmamahal sa sining ng panulaan. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula, nagiging daan siya upang maipahayag ang mga karanasan at realidad ng mga kabataan at ng mga taong kanyang kinabibilangan. Ang kanyang mga salita ay naglalayong makapagbigay inspirasyon, magpahiwatig ng mga isyong panlipunan, at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Bilang isang batang makata at visual artist, naging inspirasyon siya ng iba pang mga kabataan na nais magbahagi ng kanilang mga saloobin at talento sa pamamagitan ng sining. Ang kanyang pagiging aktibo sa panitikan at pagpapalaganap ng kultura ng panulaan ay nagbibigay ng bagong sigla at interes sa sining ng panitikan. Sa pangkalahatan, ang kahalagahan ni Gracian Paul Tidor sa larangan ng panulaan ay nagpapalawak ng mga limitasyon at nagbibigay ng boses sa mga bagong henerasyon ng mga manunulat at makata. Ang kanyang mga tula ay nagpapahayag ng mga damdamin at realidad ng mga kabataan at nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nagbabasa. Iyon lamang po at maraming salamat sa panonood.